Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-delight. Ako po si Pastor Ponce Bunhan ng JIL-JHQ Katuparan Taguig. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat at pag-asa sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing umaga, sa ganap ng alas 8 ng umaga, sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Mapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM Palawan at sa DCJV 1458 Radio Calabarzon. Umpisan po natin ang ating pag-aaral sa panalangin. Tayo po dudulog sa Panginoon. Salamat po dakilang Diyos sa umagang ito na muli kami dudulog sa inyo at sa inyo po namin, O God, patuloy pinakatiwala ang aming pag-aaral na iyong salita. Lord, patuloy ikaw po ang manguna. Holy Spirit, be a real teacher today. Salamat po dakilang Diyos, sa inyo ko po, O God, patuloy pinakatiwala ang lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, and Amen. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay hango po sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 25 to 27. At ito po ay madalas na po natin narinig, ngunit nanampalataya po ako na sa umagang ito mayroon pong kapahayagan ng Diyos. Ito po yung devotion po natin at may kapahayagan na nais ang Diyos na maipahagi po to sa bawat isa. Pinamagatan ko po tong Stop Worrying. Okay. Yung sabi po ng Matthew chapter 6 verse 25 to 27, ang sabi po dito, Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you, by worrying, add a single hour to your life? Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Dito po makikita po natin isang bagay na nais ng Panginoon sa atin. Sa araw-araw nating buhay, na hindi daw po dapat tayo mabalisa. Hindi daw po dapat tayo mag-worry. Pero sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo na mayroon po tayong kinakaharap na pandemic. May mga kinakaharap po tayong problema. May kalaban po tayo kinakaharap na hindi naman natin nakikita. Hindi po maiwasan na tayo po ay mangamba. But patuloy pa rin natin dapat panghawakan ang salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, do not worry. Kasi alam ng ating Panginoong Hesus, kapag tayo po ay nag-worry, kapag tayo po ay patuloy na nababalisa, may mga effects po ito sa buhay ho natin. And because of the ill effects of worry, Jesus tells us not to worry about those needs that God promises to supply. Kaya napakahirap din po minsan na hindi tayo magwo-worry, lalong-lalo na kapag mayroon na po tayong mga mahal sa buhay na nawala ng trabaho, nagkasakit, naapektuhan, nagkasakit po sa virus na itong kumakalat po sa ating mundo ngayon. Ngunit, ang sabi uli ng ating Panginoong Hesus, do not worry. Dahil alam po niya na may hindi magandang mangyayari na idudulot sa atin kapag tayo po ay patuloy na nagwo-worry, nababalisa. Kasi ang sabi po doon, worry
may damage our health. Sa pag-worry ho natin, maaari na tayo po ay magkakasakit. It damages our health. Kaya, bakit po nadadamage? Dahil po hindi na po tayo minsan nakakatulog. Kapag tayo nag-worry, hindi na rin tayo nakakain. Kapag tayo po ay nangangamba, natatakot, nababalisa po tayo, maraming bagay ang inilagay ng kalaban sa ating buhay. Kaya po, paalala po sa atin ng ating Panginoon, do not worry. Kaya po, worry may damage our health. At isa pang bagay na dapat hindi tayo mag-worry dahil ang worry, it may disrupt your productivity. Hindi po na tayo magkaroon ng productive na araw. Wala tayong magagawa. Minsan tayo po ay sa pag-worry ho natin, wala po tayong matatapos na trabaho, wala po tayong matatapos na ginagawa sa buong maghapon dahil sa kaiisip po natin sa mga problema na ating kinakaharap. Yes, totoo po, marami po tayong problema na kinakaharap. But ang sabi po doon, patuloy po natin na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Alam ni Jesus, kaya nga sabi niya, do not worry. Do not worry. At isa pang bagay na bakit po hindi po dapat tayo mag-worry because of the LFX. Ang sabi po to, it negatively affect the way you treat others. Alam niyo po, kapag tayo po ay nag-worry, marami po tayong mga iniisip sa buhay, marami po tayong alalahanin sa buhay. Minsan kahit na kasama natin sa tahanan, kasama natin sa pamilya, sa bahay, minsan iritado ho tayo. Minsan mainit ang ulo ho natin. Why? Ang daming gumagambala sa atin, ang daming umaagaw sa ating atensyon. Pero kapag tayo po ay patuloy na nagpo-focus sa ating Panginoon, tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos po ay nakatunghay, nakatingin sa atin at alam po niya ano po ang lahat-lahat ng ating mga kinakaharap. Sa pambagay na nais ko pong iwanan, ang sabi po doon, worry may reduce your ability to trust in God. Kaya po sabi ng ating Panginoon, do not worry. Why? Ito po pinakita natin na nabawasan yung ating ability to trust God. Kumbaga, nawala na yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Why? Patuloy kang naapektuhan sa mga problema, sa mga alalahanin natin sa buhay. Tandaan po natin, makikita po natin na ang sabi nga po doon, nais ng Diyos. Ano mang problema, ano mang alalahanin ho natin, we have to cast all our anxiety unto the Lord. Ilaga po natin ang lahat ng ating mga kabalisahan sa Panginoon. Ito yung paanyaya sa atin ng Lord. Ito yung sinabi sa atin ng ating lahat ng ating mga kabalisahan, lahat ng ating mga alalahanin sa buhay ay dapat po nating ilagat sa Diyos. Kaya po nag-worry ho tayo, nangangamba, nababalisa ho tayo, nawala ho yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya po mga kapatid, makikita ho natin ilan po bang how many ill effects of worry you are experiencing, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya makikita po natin, tandaan natin, ang worry po ay kapag tayo po ay nag-worry, ang sabi nga doon, worry immobilizes us. Kumaga, parang huminto ang buhay po natin, hindi po tayo nakakilos. Pero kapag concern po tayo, may concern po tayo sa mga pangyayari, it motivates us to move into action. Na ito po tayo po, ito po yung pangyayari. Well, we must go on. Gawin lang po natin yung mga bagay na nais po ng ating Panginoon na ating gagawin. Tandaan ho natin, alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan.
Kaya sabi nga ng Panginoon, ano ang dapat po natin gawin? Sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well." Kaya mga kapatid, napakahalaga po na patuloy natin ilagay sa ating puso't isipan ang mga bagay na nais ng Diyos makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ating pagtitiwala sa Kanya, na hindi dapat mabawasan yung ating pagtitiwala sa Diyos. Lalong-lalo na sa panahon natin yan, masigit tayo magtitiwala sa Diyos na alam po natin hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ngunit nga nakakalungkot lang po sa panahon natin ngayon, kahit na mga mananampalataya na, minsan nawala na po rin silang pagtitiwala sa Diyos. Nawala na po sila ng ang sabi nga doon, nawala na po sila ng pag-asa. Batandaan po natin, ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. And to make the kingdom of God as our primary concern, it means to put God first in your life. Kaya pag sinabi ho natin, seek ye first the kingdom of God, dapat po ang Diyos po ang nasa priority ng ating buhay. Sa pakikinig po natin sa Diyos, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating panalangin, sa pakipag-communicate po natin sa Panginoon. We must put God first in our life and to fulfill their thoughts with His desire, to take His character for the pattern and to serve and to obey Him in everything. Kaya, to make the kingdom of God our primary concern, ang sabi nga doon, we have to put God first in our lives. Kaya po sa buhay ng bawat isa, maaari po na sa panahon natin ngayon, marami po tayong alalahanin sa buhay, marami po tayong kinakaharap na sa nakikita ho natin, napakatinding sitwasyon po. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Patuloy pa rin na dumadami. Patuloy pa rin na dumadami ang mga nagkakasakit na apektuhan ng COVID-19 na ito. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos po ay patuloy po na nangungusap po sa atin. Ang Diyos po ay patuloy na iniingatan ang kanyang mga anak. Sa mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Kaya po, kung babalikan po natin ang sinasabi po ng Panginoon, do not worry. Ang sabi nga doon sa verse 26, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Mga kapatid, makikita po natin dito, pinapakain nga ng Diyos ang mga ibon. Paano pa rin kaya tayo na Kanyang nilikha ayon sa Kanyang wangis? But we have to trust God. We have to believe in Him. At patuloy po na tayo'y magtitiwala sa Panginoon. Worry. Hindi dapat po tayo nag-worry. Kasi kapag tayo po ay mayroon po tayong pananalig sa Diyos, kahit anong sitwasyon, hindi dapat po tayo nag-worry. One time may naalala po ako. Mayroon pong nagpapa-counsel, mayroon po siyang binabanggit na nangangamba daw po siya doon sa kanyang partner na nasa ibang bansa. Nangangamba siya, natatakot siya na magkaroon po ng hindi magandang pangyayari ang kanyang kalagayan doon sa ibang bansa. But sabi ko sa kanya, magtiwala ka lang sa Panginoon. Idulog mo sa Diyos. Manalangin ka at taos puso mong idulog sa Diyos at huwag kang mag-worry. At sa awa din po naman ng Diyos, ginawa naman po niya yon. Kaya makikita ho natin, sa pag-worry ho natin, ang sabi nga po doon, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?
Wala ho tayong magagawa ho dito eh. Kapag tayo po ay nag-worry, mas lalo pang nababawasan yung oras na dapat po natin manatili dito sa mundong ito. Kaya po mga kapatid, ang sabi nga po doon, what is really important to you sa panahon natin ngayon? People, object, goals, and other desires all competes for priority. Yung ating inaasam sa buhay, and any of this can quickly bump out God first place in every area of your life. Kaya kung sa buhay ho natin, kung meron pong nakakaagaw sa Diyos sa atin na maging first place priority ang Diyos, dapat po ito'y ating alisin. We have to pray to God na ang mga bagay nito maging secondary na lang ito sa Diyos. Dahil alam po natin, ang sabi nga doon, kung uunahin natin ang ating Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kapag inuuna natin ang Diyos, tandaan po natin kapatid, ang sabi ng Biblia, God will supply all your needs. Ang lahat ng ating pangangailangan ay pawang karagdagan lamang sa mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa atin. At anumang mga alalahanin natin sa buhay, tandaan po natin, God cares for you. Ang sabi nga doon, cast all your cares because God cares for you. That means, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. At ayaw niya na mapahamak ang ating buhay. Kaya po, sa buhay ho natin, maging sa ating mga pagpaplano, dapat po kasama natin ang Diyos. At sa pagpaplano po natin na yan sa ating pinabukasan, ang sabi nga doon, planning for tomorrow is time well spent. That means hindi na tayo nag-worry. Ano ba ang dapat natin gawin? Ano bang mangyayari sa kinabukasan? Planning for tomorrow is time well spent. Worrying about tomorrow is time wasted. Kaya napakahirap din minsan, sometimes it is difficult to tell the difference. Kasi minsan, gusto natin itong mga bagay ito, kailangan nag-worry ho tayo. May mga pangamba ho tayo. Kung makakamtan ba natin ito. But tandaan po natin, careful planning is thinking ahead our goals, our steps, and schedules, and trusting in God's guidance. When done well, planning can help alleviate worry. Yan. Kapag ginawa nating tama ang mga bagay na ating minimiti sa pamamagitan natin ng pagtitiwala sa Diyos. At ang sabi nga doon, when done well, planning can help alleviate worry. Hindi na ho dapat tayo matatakot kung anong mangyayari sa akin na bukasan dahil alam po natin na sa lahat ng ating mga dinudulog sa Diyos, alam po natin ito itutugunin ng Panginoon. Dapat patuloy natin isama ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, warrior by contrast are consumed by fear. Yan. Kapag tayo po ay nag-worry, we are being consumed by fear and find it difficult for us to trust God. They let their plans interfere with the relationship with God. Don't let worries about tomorrow affect your relationship with God today. Kaya po sa atin po mga kapatid, anumang sitwasyon natin sa buhay, dapat po patuloy pa rin natin uunahin ang Diyos.
Dapat ang Diyos kasama po natin sa lahat ng ating ginagawa at patuloy po tayong magtitiwala sa Kanya. Ulitin ko, don't let worries about tomorrow affect your relationship with God today. Saglit po tayong manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katuruan, sa mga kapahayagan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat, Lord, nawa patuloy ilagay nyo sa aming mga puso, Lord, ang pagtitiwala sa inyo. Alisin nyo, Panginoon, ang worry, kabalisahan sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa panahon ito na mayroon po kaming kinakaharap na kalaban na hindi namin nakikita, Panginoon. Ang virus, Lord, ng COVID-19, maging sa iba pang mga alalahanin namin sa buhay, O Diyos. Lord, turuan nyo kami na magtiwala sa inyo at ilagak namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga alalahanin sa buhay. Pagpalain mo, O God, ang mga lingkod mo, ang mga anak mo na nakikinig na yung salita sa umagang ito. Ano mang kinakaharap nila, O God, sa oras nito. Kung sila man, Panginoon, ay nagwo-worry, nangangamba, nababalisa, Panginoon, sa sitwasyon po natin sa kapanahonan ito, Lord, tulungan mo ang bawat isa. Abutin mo sila, Panginoon, at ipadama mo sa kanila, O Diyos, na Lord, ikaw po ay handang tumulong sa kanila. Lord, pagpalain mo sila, Pangatnawa, Lord, sa mga wala pang tunay na pagkakilala sa inyo. They will come to know you, O God, in a personal and biblical way, O Lord. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa inyo po, O God. Patuloy ipinagkatiwala ang lahat ng bagay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Muli, ako po si Pastor Ponce Bunhan ng JIL-JHU Katuparan Taguig. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light nel cuore resterà, and hold it in our hearts. Ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. A world
where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the stars. La forza che ci dà. We ask that life be kind Il desiderio che and watch us from above. ognuno troviamo. We hope his soul will find Intorno e dentro sé. another soul to love. Let this be a prayer, Let this be a prayer, just like every child. just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, Give us faith so we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.